Ah, eto mga kababayan, mas lalong hindi ako naniwala. Bakit? Ano yan? Ito po mga kababayan, sabi ni Attorney Baligod. Eto na, mga kababayan ha. Attorney Baligod, mga kababayan. Ang sabi ni Attorney Baligod sa media, sa media mga kababayan, sa mga nagsabi daw na si Sara ang nasa likod ng 18 Marines. Ito mga kababayan. Maniniwala ka ba? Mga kababayan, nabisto po si Attorney Baligod. Bakit? Sabi kasi niya dito mga kababayan, sa post, yan Attorney Baligod. Sabi niya, Baligod, itinanggi na may koneksyon kay VP Sara Duterte. Utot mo, requirements ba talaga ng mga DDS ang pagiging sinungaling? Sabi ni, ikulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Ayan yung page. Ayan. Baligod, itinanggi na may koneksyon kay VP Sara Duterte. Binigyan din ni Attorney Livito Baligod sa Politico Talks na kailanman ay hindi pa sila nagkausap ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng paratang na ito umano ang nasa likod ng paglantad ng 18 individual na nagpakilalang ex-Marines. Gayunman, may ilang netizen ang naglabas ng lumang social media post kung saan makikita na inendorso ni Baligod ang kandidatura ni Duterte noong 2021. Pati na ang mga larawan na umano'y kuha sa Office of the Vice President. Ano yan? Attorney Baligod. Ito na naman tayo Itinanggi na hindi daw sila nagkausap ni Sara ni kailanman. Ito mga kababayan, post ni Baligod. Ayan post ni Baligod yan mga kababayan. Basahin natin. Why Mayor Inday Sara? City Mayor Inday or CMI? CMI is not hungry for power despite consistently topping the survey. Despite the passive grassroots level machinery, despite her father being no less incumbent president, she says she is running for president. So ngayon, yung sinasabing Duterte is behind us, BP Inday, naniwala kayo, never pa kami nag-usap. Ang sabi ni Baligod. Never pa daw silang nag-usap ni Inday. Pero, mga kababayan, si Baligod nasa loob ng opisina ni Sara. Ayan po ang kumakalat na picture ngayon. Never daw silang nagkausap ni Inday, pero nasa loob ng opisina ni Sara si Baligod. Ayan picture ni Sara. Ayan Office of the President. Tanggapan ng pangalawang Pangulo. So ngayon mga kababayan, eto na, bistado ang kasinungalingan ni Libby Baligod. Kasi mga kababayan, mismong mga netizen ang nagbulgar. Yung sinasabing Duterte is behind us. Mga Duterte daw, sabi kasi ni Boying mga kababayan, sabi ni Boying Remulla, ni Boying Remulla na nag-umpisa itong delivery ng maleta sa panahon pa ni Duterte. Tapos sabi naman ni Trillanes, ang nasa likod ng nagpakilalang 18 individual na ex-Marines ay ang Duterte camp. So ngayon mga kababayan, itinanggi ni Baligod. Sabi ni Baligod, yung sinasabing Duterte ang nasa likod namin, si BP Inday, maniwala kayo, never kaming nag-usap. Never nag-usap, pero nasa loob siya ng opisina ng Vice President. So paano yan ipapaliwanag ni Baligod? Ayan binilugan. Ayan, nakaupo siya sa lamesa. Ayan yung logo ng office ni Sara. Ayan pa yung picture ni Sara, Ayan na, mga kababayan. Binigyang diin ni Attorney Livito Baligod sa Politico Talks na kailanman hindi pa sila nagkausap ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng paratang na ito umano ang nasa likod ng paglantad ng 18 individual na nagpakilalang ex-Marines.
Gayunman, may ilang netizen ang naglabas ng lumang social media post kung saan makikita na inendorso ni Baligod ang kandidatura ni Duterte noong 2021. Pati na ang mga larawan na umano'y kuha sa Office of the Vice President na nandun si Baligod nakaupo sa may lamesa at may mga kausap na personalidad. Nako, patay ka diha. Oh, ayan na nga mga kababayan. Paano yan sabihin ngayon ni Libby Baligod na hindi niya kilala at hindi sila nag-usap ni Sara? Patay ka diya. Nako. Ala, mga kababayan, paano kung may mga picture na nakausa or magkasama sila? Di naman siguro AI yan, Kent. Hindi siya AI. Mga kababayan, hindi talaga siya AI. Kasi bakit? Mahirap po gumawa ng picture na AI, tapos ang picture ni Sara sa kanyang frame ay yung picture niya kung saan siya nanumpa bilang Vice President sa Davao City Hall. Mga kababayan, kahit ako mahihirapan po akong gumawa ng AI na picture. Tapos ang ilagay ko dyan, ang damit ni Sara noong 2022. Nananampa siya. Tapos yung logo ng Office of the Vice President, hindi po magagaya ng AI yan. Hindi magagaya ng AI yan, pati flag ng Pilipinas. Ginagaya ng AI. Paano gagayahin ng AI yung flag ng Pilipinas na tapos yung logo ng yung logo ng araw? Kaya ng AI yan? Hindi kaya ng AI yung logo ng araw na yan. Ayan paano naging AI yan? So basahin natin mga kababayan. Tell that to the real Marines. Advise your 18 boys to maintain group hug and hold each other hand all the time. But yung communicate through intermediary din through the phone already. Tell that to 18 Marines. Ayan, yan lahat ng comment. Tell that only yourself and the 18 Marines. Naku po, talk to my hands. Lahat may resibo na kaya hirap magsalita ng tapos. Ayan, mga kababayan. Naku, sabi ni Baligod. I-search kaya natin. Nagsama kaya si Baligod at si Sara? Sige nga. Attorney Baligod. Sige nga. Baligod. Ito mga kababayan. Baligod to OBP Office of Sara Duterte. Kasi lalabas to mga kababayan sa Facebook yung mga picture na yan. Baligod said the Duterte family had no lawyer. Baligod has reiterated that the group, ayan, Attorney Baligod, ganyan. Sara Duterte behind the 18 Marines. House begins plenary debate. Attorney Baligod nagsalita na. Punta tayo dito sa image. Ayan. Nang makita natin kung talagang hindi ba talaga sila nag-usap ni Sara. So ngayon mga kababayan, kung hindi nag-usap si Baligod at hindi niya nakausap at maano si Sara, mga kababayan, so ano ito? Wait lang po Ayan, wala. Saan na yun? Mga kababayan, wait lang. Balik tayo. Ayan. So, paano itong kasama niya si Digong? Ayan si Kibuloy. Si Baligod, si Digong, si Kibuloy. Napaka-imposible. Kung sasabihin niya na hindi niya kilala si Sara, mga kababayan, paano yun? Hala. Mismo, nakaganon sila ni Digong, ni Kibuloy. Wait lang mga kababayan. Diyos mio, marimar ka din Ayan, nawala mga kababayan. Ito, Baligod, Attorney Baligod. Ito pa. Hearing, Sara. Tapos lalabas dito si Baligod sa mga lumang video ng hearing na kasama siya. Ayan pa itinaas ni ipinost ni Trillanes. Paano yan na hindi mo kakilala ang mga Duterte? Hindi mo pa nakakausap. Itinaas nga ni Digong yung kamay mo yung tumakbo kang mayor. Tapos hindi ka naman nanalo.
Si Trillanes pa mismo nag-post niya, no? Antonio Sonny Trillanes. Kaya naman pala, hype ka. Sabi ni Trillanes, kaya naman pala, hype ka. Ayan, mga kababayan. Oh, ayan o, mismo mga kababayan o. Oh, ipinost ni Trillanes. Paano mo nasabing hindi mo sila kilala? Paano mo nasabing hindi mo pa sila nakakausap? President Duterte, happy birthday. Ano yan, AI? Ano yan, edited? Imposible naman na si Trillanes mag-post ng ganyan na fake news. Eh di si Trillanes nakasuhan ngayon. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, tama nga ang sabi ng comment. Mahirap kasi magsalita ng patapos. May ebidensya na, nagsisinungaling pa. Di ba? Medyo bata pa ang hitsura ni Diggs dyan. Actually, ito mga kababayan noong 2020 yata ito eh. 2020 o 2019, birthday ni Digong. Ayan na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, mali-mali na naman yung ano dito eh. Ay nako, sasabihin na naman na hindi daw kakilala si Sarah pero nandun siya sa opisina. Di ba? Oo, actually mamulait, ibig sabihin nun, matagal na oo, kasi in-endorse nga siya ni Digong pagka-mayor, mga kababayan. Yun nga lang, hindi nanalong mayor itong si Baligod. Yun ang sabi. Pero actually mga kababayan, tumakbo kasing mayor yan sa line-up ni Digong, kaso hindi nga nanalo. Oo, good evening po, Ma'am Edna, si Halbo, si Halbo ba? Ayan, at Sir Kenry. So yun ang klarong-klaro ha mga kababayan na sabi ni Baligod. Hindi daw niya ni minsan pa nakausap si Sarah. Pero ito nga yung picture na lumabas. Mga kababayan, ito nga yung lumabas na picture. Hindi mo nakausap pero nasa loob ka ng opisina ni Sarah. Ano yan? Anak ko, ayan ang sabi, why Mayor Sara Duterte? Ayan October 16, 2021. Ayan pinost niya, October 16, 2021, Libby Baligod. Ang sabi, why Mayor Inday Sara, City Mayor Inday or CMI? CMI is not hungry for power despite consistently topping the survey. Despite the pervasive grassroots level machinery, despite her father being no less incumbent president, she says she is not running for president. City Mayor Inday is exactly the politician we need for president. CMI is authentic. YUC is what you get. Known to many is the sheriff punching incident. CMI or City Mayor Inday requested the sheriff to delay for just a few hours the demolition of informal settler houses because she wanted to be present to avoid violence. Ignoring the request, demolition proceeded and violence erupted. People get hurt. Even knowing the presence of media, out of exasperation, she unleashed the blows. CMI will an honest and caring president. Wow! Kaya pala hindi masabi kung nasaan yung 600 million na confidential fund. Honest. Has a strong moral character. Wow! Strong moral! Ano to, Libby Baligod? Bulag-bulagan lang, pikit-pikitan mata? Strong moral character? Nanuntok ng sheriff? Tapos nagmura ng presidente? Putang ina ninyong lahat. Ayun, strong moral character ng ina. Why is CMI not running despite a sure win? Wow, sure win. Because of delikadesa. Delikadesa. Ayaw nga sumipot. CMI does not want to tandem with Afilo Dabawiños, Senator Bongo. Kaya daw hindi tumakbo kasi ayaw daw makipag-tandem kay Bongo. As it rests of exclusivity for CMI delikadesa is more important than the presidency. Ano daw is more important than the presidency, pero ngayon atat na umupong president. CMI will be a morally
uncompromising president. Ayan na naman tayo sa morally uncompromising president. CMI is a patriotic by deed. Putang ina yan. Hindi ko nakikita yung mga pangpupuri na yan. Not by words. Enlistment into the armed forces of the Philippines Reserve Force. Ayan na tayo. Kaya pala ginawa ng peking resibo yung armed forces. Now with the rank of colonel, see it all. Rank of colonel. Pero hindi naman sumali sa training. Nag-reservist lang. CMI will be a president who knows national security. Tangina na naman tayo eh. Ayan na naman tayo mga kababayan. Sure win daw. 2016 yan ha, mga kababayan. 2016 post ni Baligod, nakatak pa yung pangalan ni Inday. Tapos sasabihin, hindi kilala, hindi sila nag-usap. Bakit niya ini-endorso? Tapos nasa loob pa siya ngayon, kamakailan lang sa opisina ni Inday Sara. Sasabihin nila AI yan. Saan ka nakakita ng AI na may anino? Sige. Saan ka nakakita ng AI na may anino? Ay no, anino nasa lamesa. Saan ka nakakita ng AI na may anino? 'Di ba? Saan ka nakakita ng AI na may anino? Tapos may picture pa ni Sara dito sa gilid Ayan Ayan picture ni Sara 'Di ba? Ayan na. Marcos Filina, hello po sa iyo diyan. Reflection yun, Ken, 'di ba? Reflect nga. Sabi nga nila kapag sa AI walang reflection, walang anino. Kasi sa totoo lang talaga mga kababayan, ang AI talaga, walang reflection yan. Walang anino, walang reflection. Pangalawa, kapag kang ngumiti, hindi nakikita ang eyebags at ang kikinis ng mukha. Mga kababayan, masasabi mo pa ba yung AI? Paano mo ilagay yung mukha ni Sara doon na suot niyang damit dati na kulay green? 'Di ba? Ito pa lang ang hirap-hirap nito gagawin. Sabihin mo sa AI, maglagay ka diyan logo of the Vice President. Tapos yung logo niya kopyang-kopya. Tapos ilagay mo pa dito sa gilid, ayan yung damit ni Sara noong siya ay nag-take oath sa Davao City, nakasama si Ramil Madriaga. Yan ba 'yon? Ano yan? Paano mo masasabi sa AI na ganyan ang gawin? Yung AI nga, pag sinabi mo, ang size ng thumbnail ay pang YouTube, hindi nga lumalabas na size ng thumbnail pang YouTube eh. Pag sinabi mo nga si AI, gawin mong kriminal yung isang tao, ayaw niyang gawin. Kasi ayaw daw niya ng kriminal, nakakulong, nagmumura. Hindi ginagawa ni AI yun. Ayaw niya ng ganun. Tapos eto, may reflection yung lamesa, may anino. Sa AI, walang reflection, walang anino. Diba? Ayan na, mga kababayan. Tatanggi pa kayo, may ebidensya naman. Bistong-bisto na nga, isisinungaling pa. Diba? Oy, maraming salamat po sa nagpalipad. Thank you so much po kay Lucana Garud. Ayan, may glove shoutout po, ma'am. Diba? Kay Ma'am Delman, kay Ma'am Mulait, hello po.